Bawi ngayon ang ating big man na si Kai Sotto. Ito ang goal sa kanilang laro laban sa team ng Toyama Grouses, pero hindi ito ganon kadali dahil na rin sa nakita natin na merong Yanis Morin ang team ng Toyama Grouses. Meron pa silang Brock Motum at Nika Williams. Kumpleto ang kanilang rotation sa 4 at 5 position, at dahil dito isang magandang laro ang mapapanood natin ngayong araw. Magiging napaka-competitive ang game na ito. Maganda naman ang Jarrell Martin Kai Sotto combo, isa sa pwedeng maasahan ng Koshigaya Alpha sa kanilang opensa, at subok na nga ang lakas ng dalawang players na ito pagdating sa mga inside plays. Merong play na masasandalan ang team ng Koshigaya Alphas. Isa nga rin sa nakita natin ay ang pagkaka-rebrand ng Wasserman. Ang bago nitong pangalan ay The Team, para nga rin maboost ang sale nito. Nakasulat nga rin dito na apektado ang Wasserman dahil na rin sa investigasyon tungkol sa financier na si Jeffrey Epstein. Sa good side naman tayo, ang daming gustong bumili ng The Team, kasali na dito ang kanilang rival agencies. Mas lalaki pa ngayon ang agency ni Kai kapag nagkataon. Malaki nga rin ang agency na ito. Ang dating Wasserman, lumalabas na sila ang second most valuable sports agency, kaya naman marami nga ang gustong kumuha o bumili sa The Team. Ito yung nirebrand na Wasserman. May ilang tanong tayo, malalagay ba sa alanganin ng agency ni Kai Sotto? Ang sagot dito ay mapapalitan siguro ang management kung tuluyan na ngang nabenta ang sports agency na dating Wasserman. Mahigit sa 4,000 na atleta ang nandito, at ang halaga nga rin ng kanilang operasyon ay nasa $1 billion. Kaya naman bigatin ng Wasserman na ngayon nga ay kilala na bilang ang The Team, at dahil sa malakihan nga rin ng operasyon nito, marami ang gustong bumili sa sports agency na ito. Balik tayo sa laro ng Koshigaya Alphas versus Toyama Grouses, at maganda ang mga plays ng Toyama Grouses, lalong lalo na ang kanilang mga players na naglalaro sa 4 at 5 position. Suabe ang kanilang mga galawan, at kung ako lang, ipantatapat ko dito ang Kai Sotto Jarrell Martin combo dahil subok na ang laro ng dalawang players na ito sa loob ng paint. Maganda na ang kanilang chemistry, alam na nila ang diskarte ng bawat isa, kaya nga marami silang mga plays sa high-low position. Amuyan na lamang sa galawan at yung senyas ng magkakampi. Malakas ang Koshigaya, yun nga lang kapag nakakalamang sila, nakakalimutan nila na maging mas cautious pa nga para maalagaan nila ang kanilang lamang. 20 puntos ang inilalamang nila minsan kontra sa kanilang kalaban, pero nakakambak pa nga sila, at dahil dito kitang-kita na merong pagkukulang ang team ng Koshigaya Alphas. Kung makikipagpalitan lamang sila sa pagpuntos at pabagalin nila ang facing o takbo ng laro kapag lamang sila ng 20, ay sigurado na sila ang lalabas na panalo, at mahihirapan ang kanilang kalaban na makahabol nga rin sa score. Ito ay kung pababagalin nila ang facing ng laro at sisiguraduhin ang pakikipagpalitan sa pag-score. May bagong player nga rin ang team ng Koshigaya Alphas, at ito nga ay si Jordan Ngatay ng New Zealand, isa nga sa mga Tall Blacks player, at makikita natin sa mga plays nga rin ng Koshigaya Alphas ang Kai Sotto Ngatay combo, Gilas at Tall Blacks sa Japan B1 B-League at sa team ng Koshigaya Alphas. Dumako naman tayo sa Gilas, at sa third window ay makakalaban nga nila ang team ng New Zealand, at ang tanong ngayon, maglalaro nga ba si Kai Sotto para sa Gilas? Ito ay nakadepende nga sa plano ng kanyang kampo. Kung maglalaro si Kai sa NBA Summer League ay sigurado na hindi siya makakapaglaro para sa Gilas team sa third window, pero wala ngang kasiguraduhan ang lahat ng kanilang plano. Pwede pa na ito nga ay magbago habang papalapit ang mga araw o event ng mga laro, dahil magkakaroon ng komunikasyon, assessment ng mga agent, at pwedeng may kinalaman rin sa long-term contract. Ito ang ilan lamang sa makakaapekto sa decision ni Kai Sotto. Pwedeng kapag nagkaroon si Kai ng bagong team, i-require siya na mag-stay at mag-ensayo kaagad. Isa lamang ito sa halimbawa. Natawa naman tayo sa naglabas ng negative nga raw si Ange Kwame ngayong taon. Source nga raw niya ang SBP gamit ang gawa-gawang convo ng message na madali ngang gawin, pero hindi natin ginagawa ito para manloko. Pero ang masasabi lamang natin tungkol dito, mas naniniwala tayo sa FIBA, kasi tignan natin, sabi ng SBP noon, categorize nga raw noon si QMB bilang naturalized player, pero ano ang nangyari noong si QMB na ang naglakad ng kanyang papel? Galing mismo sa FIBA, nakategorize siya bilang local player ng Gilas Pilipinas. Ganito rin ang mangyayari kay Ange Kwame kapag nakumpleto na niya ang 10 years residency. Hindi lamang siya aasa sa SBP, at siya mismo ang gagalaw o gagawa ng hakbang para umapila sa FIBA. Baka mas magiging madali pa nga ang kanyang pagiging local player ng Gilas. Main event tayo ngayong araw, Koshigaya Alphas laban sa team ng Toyama Grouses, at prediction natin mananalo ang team ng Koshigaya Alphas ngayong araw, lalong lalo na kung ang gagamitin nga ni Coach Anzay sa karamihan ng mga inside plays ay ang Kai Sotto Jarrell Martin
combo. Lalakas na ang kanilang opensa maging ang kanilang depensa.